Hoy! Hindi ka pa rin tapos kumain? Siyempre, susulitin ko tong only rice ko, no? Alam mo na, Pasko na. Lalong tumaas ang presyo ng bigas. Umaaray na naman ang ilang mamimili dahil sa muling pagtaas ng presyo ng bigas. Rice is life talaga sa mga Pinoy, no? Mismo, Pinas daw ang 8th largest rice producer sa buong mundo. Pero number 1 rice importer. Anyari? Yung aking pangarap na sinabi na nung bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Hindi pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit, nasa 25 piso na lang tayo. Konti na lang. May bababa natin yan. Kaunti na lang? Ilang beses na niya sinabi yan, di ba? At paulit-ulit na rin na fact check yan. Sa Kadiwa stores lang may ibinibentang 25 pesos na kilo ng bigas. Sa mga palengke, umapalo ito sa 38 hanggang 60 pesos. Ito pa nga yung sabi niya noong SONA ng July. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Bumaba ba talaga? Sabi ng Philippine Statistics Authority noong June, patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. Pero mas mabagal daw ang pagtaas kumpara noong mga naunang buwan. Hindi lang si Marcos ang may sinasabi tungkol sa pagbaba ng presyo ng bigas. Noong Agosto nga, may post sa official Facebook page ni Senador Cynthia Villar na hindi na tumataas ang presyo ng bigas mula nang ipatupad ang Rice Tarification Law noong 2019. True ba? Nako, may mga datos ang Department of Agriculture na nagpapatunay na simula nang ipatupad ang RTL, tumaas pa nga ang presyo ng bigas na ani dito sa bansa. Ang gulo? So, may pag-asa pa ba na bumaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas? As of now, parang hindi pa natin yan ma-achieve. But in the long run, pagka talagang gumanda ang ating productivity, and that is what DA is really aiming for, the government is aiming for, posible yan na nabababa. We are looking at solutions to the problem, but not at this point in time. So, Mr. Chair, hindi kasama sa plano yung pagbaba ng presyo ng bigas by 2028? Reduction, that is included, but not the 20 pesos, Mr. Chair. We were really hoping to, have stable prices between 27 and 32 sa regular milled rice. Pagka naging mas normal na ang sitwasyon, malaking pag-asa talaga natin na ibababa natin ang presyo ng bigas. Ang problema kasi, at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust, kaya't nagkakaganyan. Ngunit kapag cost of production binaba natin, ay bababa rin ang presyo ng bigas. May bababa ba ang cost of production? May adjustment na ginawa? President Ferdinand Marcos Jr. approves imposing price ceilings on rice nationwide to stabilize prices and supply. Executive Order 39, the mandated price ceiling for regular milled rice is 41 pesos per kilogram, while the price cap for well-milled rice is at 45 pesos. Isa pa yung rice cup na yan. Naging successful ba? Sabi ni House Speaker Romualdez, bumaba raw ang presyo ng bigas noong September, hindi lang sa Pinas, kundi pati sa global market. Pero sabi ng economist na si Winnie Monsod, wala raw price of rice in the world market. Ang meron lang ay pangkalahatang price indices na inilalabas ng FAO at presyo ng pag-export ng leading exporting countries. May say din si Marcos sa price cap, di ba? Hindi masyado natin tinitignan ng survey number. Ang tinitignan natin kung talaga bang bumababa ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan. Yan ang tunay na panukal kung talagang tama ang ating ginagawa. At nakikita naman natin sa resulta, pag-stabilize ng presyo dahil sa price cap. The last 72 hours namin na-analyze yung mga reports at hindi natin masasabi yung causality kung mayroon talagang effect kung wala yung price cap, for example. That's right, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. is finally stepping down as the country's agricultural chief over a year into his term. This after naming billionaire fishing tycoon Francisco Chu Laurel Jr. as full-time secretary of the Department of Agriculture. O ayan, may bagong agri-secretary na. Siguro naman matututukan na ang presyo ng bigas. O baka naman mag-give up si BBM kasi parang impossible dream talaga ang 20 pesos na bigas. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high sa world market.
So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente, modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, we are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Ano kaya yung affordable na presyo? Sa 2024, yun na kaya yung 20 pesos per kilo na bigas? O baka puro press release lang ulit?